Hello, hello, hello! Doc Bryce here. Kamusta na po kayo dyan? Heart blockage, CKD3A, diabetes with insulin, hypertension, a 61 years old coachee, improve his health by doing low carb. Siyempre, kailangan with guidance. Okay? Lahat ng mga ito, mga health condition, imagine mo, ang dami. Heart, kidney, hypertension, diabetes, mga health condition na hindi biro sa atin. And hopefully, improving more and more yung kanyang health. Okay. Marami tayong mga past na mga unhealthy choices of foods, unhealthy choices of living na nag-damage ng ating health. Ito na. Ito ang mag-i-improve sa atin, changing your lifestyle. So without further ado, ito na po si Kuya Jaime Yap. Good evening po. Yes, good evening, Doc. Sir Jaime. Yes, very good evening po sa inyo. Napakaganda ng nangyayari sa health natin ngayon, no? And gusto nating magkaroon ng motivation sa ibang mga may health condition. Kung hindi man isa sa mga health condition nyo, meron sila, ito ang isang pwede nilang gawin, changing their lifestyle. So, Kuya Jaime, paano nangyari, anong pinagdaanan ninyo bago tayo nag-low carb? Okay po, Doc. Dumaan na po ako ng 2 heart attack in November 2023 and in December 31, 2024. I am a diabetic person for more than 20 years, 21 years na. And then I've been in medication, insulin, more than 5 years na po. Tapos, because of my heart attack, nalaman ko doon na mataas masyado yung aking sugar. And then nagkaroon ako ng hypertensive. So, yung sugar ko po, umaabot ako ng mga 280, minsan 240, minsan 310, something like that. At kahit nag-insulin ako, bumababa ako ng mga 180, 120, 180, 160, ganun po. Yun. So nagkaroon po ako ng heart attack last December 31. I was in the ICU for the last 9 days. And then after that, nalaman ko na hypertensive ako, nagkaroon ng blockage po yung heart ko. So, sinabi ako ng doktor ko na iwas ako sa mga salty, magiging low salt lang ako. So, naisipan namin mag-asawa na hinahinay na ako sa aking pagkain, lalo na sa mga meat. Yung pong naisip ko, yung mga karne, ayoko muna magkarne, maggulay lang ako, or ano lang ako ng chicken or something like that, and fish. And while I was in our home, habang nag-recover ako, taking my medicines and everything, sa kababrowse ko sa FB, nakita ko po kayo, Doc, yung about yung mga sinasabi nyo about sa low carb. And then pinapanood ko po yung mga Doc, yung mga videos nyo. Mga iba't ibang may mga karamdaman. Iba-ibang tao. Tapos hinahanap po yung mga, hanggang may nakita ko isang tao na nag-share siya na yung kanyang heart na nagkaroon ng blockage. Kagaya ko, may blockage po ako. Parang nag-improve lalo yung yung kanyang blockage for having a low carb. Maybe a year ata yun, yung narinig ko sa kanya, maybe a year.
nakita yung nawala yung blockage sa kanya. So na-inspire ako. Na-inspire pa ako doon, Doc, na pwede pala yun. Kasi yung sabi ng doktor sa akin nung umalis pa ako sa sa ospital, dahil may blockage, so kailangan kong undergo ng angiogram because they want to find out kung how extent yung aking blockage sa aking heart. So it took us mga more than 2 months. Almost 2 months na bago kami nag-decide na magpa-angiogram. Until nung bago yung angiogram, nakausap ko si Kuya Gibo, kasi nag-inquire ako po. Nakita ko kasi si Kuya Gibo, na-inquire ako sa kanya. Then, he told me na to consult with you po para about my the program about sa low carb. Then binigyan niya ako ng mga ibang mga yung explanation ano yung gagawin sa sa low carb, and I decided na I will join po the program pa natin, Doc. So nag-umpisa po ako, Doc, noong May 6 this year. Tapos May 11 yung aking angiogram. So nag-undergo ako ng angiogram, and then the doctor find out na I have 70 to 90% blockage of my 3 veins. Yung arteries ko, sa the left and right ko na arteries at saka yung sa middle. So he advised me and my wife na kailangan kong mag-undergo ng triple bypass po. So yun po, Doc. So nung nag-umpisa po ako sa inyo po, di ko alam na naroon na pala akong kidney problem. And then nung pinakita ko po sa inyo yung aking mga laboratory exams, I found out na meron na pala akong problem sa kidney. Kasi ang alam ko lang, mataas na yung kreya ko. I don't know, yung having pala na mataas na kreya was already starting for me to know na medyo may problem na pala ako sa kidney. So yun po ang naging dahilan na nagsumali po ako sa ating low carb program po because gusto ko pong gumaling. Gusto ko pong ayoko na pong mangyari ito sa akin na magkaroon ulit ako na another heart attack or I will have a problem with my hypertension, especially my heart po talaga. Okay. Nung kayo sa coaching, no? Do you have believe na etong paglo-low carb ninyo magbibigay ng improvement sa problem nyo ngayon? Ano bang mangyayari sa akin pag nag-low carb ako? Pinaka-importante po sa akin at that time na gusto ko pong maayos ang aking mga karamdaman sa diabetes, sa aking heart, at sa taas ng creatinine ko po. So, yun po ang pinaka gusto ko. While watching sa mga videos niyo po with ibang tao, I was so amazed kasi po,
nakikita ko sa kanila, narinig ko sa kanila na there are so much improvement po sa kanila by changing their lifestyle. Sabi ko na baka pwede rito sa akin. So, yung dahilan, Doc, na I really wanted to change the way maybe I eat, whatever it is, kahit na hindi ako mahilig masyado sa gulay kasi puro meat lang yung kinakain ko dati, no? Puro mga maraming sugar, sugary foods, something like that, all processed foods. Tapos nung binanggit sa akin na ito sa low carb natin, I have to iwasan ko talaga lahat ng mga processed foods, lahat ng mga sugary and everything. Nadalian mo ba kayo? Real food. Yes. And I ginawa ninyo? Yung po talaga ginawa ko, Doc, I stick to that. Sa yung sinabi sa akin ninyo na I have to really stick to a clean food. Yung talagang, yung pong real foods, sabi nyo, I have to stick with the real foods. Tinunod ko po yun, Doc. Sir Jaime, anong pinagkaiba ngayon nung nag-low carb na po tayo? No? Strict low carb, na-focus kayo sa safe food list, and then comparing nung high carbs pa yung mga kinakain niyo, may mga processed food, no? Sa ngayon, ano ang difference? Ano yung pakiramdam ninyo ngayong 3 months na tayo, ha? No? March, no? Nag-start ng March. Ngayon, naka 3 months, and ano yung pinagkaiba niya? Sobrang laki po, Doc, ng pagbabago. Una-una, I started sa low carb natin. I was 95 kilos. And then, last 2 months, bumaba na po ako ng mga 75 kilos po. And then, secondly, may diabetes yung diabetes ko po. Nag-uumpisa po ako sa mga nagpapalok ng mga 220, 180. Tapos, while ang aking insulin, nag-start ako ng 24 units. Plus, meron pa akong medication sa umaga sa aking diabetes. Hanggang sa bumaba yung insulin ko po, in a matter of month, bumaba na po ako ng 20, hanggang nag-15, nag-16, hanggang sa bumaba po ako ng pinaka-2. Ngayon, nasa 8 na pala ako ngayon. Nasa 8 na po ako ngayon sa aking insulin. So, nawala din po yung aking medication sa umaga sa aking diabetes. And then, I'm so happy, Doc, kasi while doing the low carb, nag-improve po. Ngayon po, dati, halos everyday humihingal po ako. Halos everyday nakakaroon po ako ng mga shortness of breathing. And then, ginadyo po ako sa aking medications all through the pag-start ko sa aking low carb, Doc. And very happy ngayon, magti 3 months na. Nawala na po sa akin yung aking palpitations at ang aking shortness of breath. Now, dati, nagwo-walking lang po ako. Siguro, mga 2 round dito sa garahe namin. Wala na, hinihingal na ako. Tapos, ngayon, magti 3 months. I can really walk even up to 30 minutes na po, walking. Wow, congratulations. Ang galing. Alam mo, nung nagsisimula nga tayo, no, maraming mga ups and downs tayo. Talagang yung ini-implement natin tong low carb sa lifestyle ninyo, marami talagang pinagdaanan tayo. Meron pang time nga na nagpaano ko ng oxygen sa inyo eh. No? Yes. Kasi bumaba pa yung oxygen nyo. Oo. Ngayon, ang ganda. Yung aura nyo must improve. Gumaganda na yung nag-lose kayo ng weight, which is much, much better. Okay? Opo. So, tapos, unti-unti natatanggal natin yung nabawasan yung insulin, yung oral medication. No? Ang maganda dyan is nag-improve ang health condition natin. Ngayon,
Yung nung nag-consult kayo sa akin nung nung start tayo ng monitoring, napansin ko na yung creatinine niyo is elevated na. So sabi ko, yes, need natin na mas iba kasi pagka may kidney problem. Okay? Mas stricter. Tama. Yes, yung nasa stable list, meron pang binawas doon. Okay? Meron. So nangyari ngayon, no? Up and down, no, na tinitingnan ko ang creatinine ninyo. May time na bababa siya, may time tataas siya, pero consistent pa rin tayo na tinutuloy natin tong paglo-low carb. And then, ngayon, ano nangyari? A creatinine of 122. Nung kinompute ko ang iyong eGFR, nasa 60. So, from CKD3A, CKD2, congratulations po. At na-reach natin to. Napaka-mild. Although mild na rin ang CKD3A, pero pagka pinabayaan kasi natin yan, hindi natin inayos yung mga kinakain natin. Yung lifestyle natin, ganun pa rin, unhealthy choices, no? Yung CKD3A, expected nag-worsen from I'm very happy, Doc, dahil sa gabay ninyo, Doc, sa akin, lalo na dito sa pag-low carb natin. I'm very happy na nag-improve talaga yung aking conditions po. I look forward talaga, Doc, na really continue this na hanggang sa dumating ako sa punto na maiwasan ko na itong mga sakit na ito, mawawala na po sa akin itong sakit na ito. So, maraming salamat, Doc, sa iyo. I'm so glad na God has allowed me to find you po. Makita kayo at natulungan po ako sa worry ko sa aking health. No? Na for so many years, naging very abusive ako sa sarili ko in terms of eating high carbs, klaseng mga processed foods, halos ano. And because of that, Doc, I'm very grateful na nag-improve na po talaga yung aking so yun po, Doc, no? Thank you, Doc, ulit sa mga gabay ninyo, how you monitored me day to day. Hindi ko kalain na you'd be willing, you're doing that every day, monitoring my food, monitoring yung aking sugar, yung aking even up my BP every day. So I'm so thankful, Lord God. I'm so thankful, Doc, na you are really caring for people, especially people who have health conditions like me. And I'm so happy na you are there to help. You are there to help and many people, Doc.